Nang ako'y 12 taong gulang, binisita ko ang aking tiyo sa Belo sa Libus. Nahilig sa mga pagkain sa kanyang bahay, kalamay na may tubo, laman ng niyog at mga hinog na prutas. Sa mga pagbisitang ito, naririnig ko ang mga kwento tungkol kay Mingay Awok, isang mangkukulam na kilala sa buong paligid ng baryo. Naninirahan si Mingay sa isang maliit at kupas na kubo sa tabi ng isang batis. Mas kinatatakutan ang kanyang bahay gaya ng kanyang reputasyon. Ang kubo ay nakasandal sa gilid ng batis at ang kanyang bintana ay natatakpan ng punit-punit na sako. Kumakalat ang mga bulong-bulungan na may mga bote siyang puno ng mga insekto at kakaibang pulbos, mga gamit sa kanyang pangkukulam. Sinasabi ng mga tao na ang sino mang nagkasala sa kanya ay haharap sa mabigat na kapalaran, pagkakasakit, lagnat at mga karamdaman na magpapagulo sa kanilang katawan. Sa kabila ng maraming pagtatangkang saktan siya, palaging nakakaligtas si Mingay. Isang beses, sinunog ng isang lalaki ang kanyang kubo sa pag-iisip na patayin siya. Ngunit isang linggo lang, muli lumitaw si Mingay, buo at walang pinsala. Ang tanging kasama niya ay isang blackso at ilang manok na malayang nagdilibot, hindi alintana ng mga kapitbahay na takot sa kanyang galit. Pinaniniwalaan na may mahiwagang alaga si Mingay, isang wakwak, isang ibong gabi at isang sigpin, kakaibang hayop na sinasabing tumutulong sa kanya sa mga dilim na gawain. Kahit natatakot ako sa kanya, madalas kong iniisip kung siya ba'y tunay o isang alamat lamang. Ngunit malaki ang presensya niya, lalo na kapag nadadaan ako sa kanyang kubo, na ginugulo ng mga kwento ng kanyang kasamaan. Isang gabi, kailangan kong dalhin ang gamot sa may sakit na asawa ni Tiyo sa Belo. Habang naglalakad sa puno ng balete malapit sa kubo ni Mingay, napuno ako ng takot. Sinasabing naghihintay siya roon para sa mga hindi inaasahang dumaraan. Kinamot ng kaba ang aking dibdib habang nagmamadaling naglakad. Bawat anino ay nagdudulot ng kaba. Sa isa pang pagkakataon, may nakita akong tao sa batis. Akala ko si Mingay ang naliligo, ngunit isa palang kalabaw iyon. Para bang laging sumusunod si Mingay sa aking isipan, nagkukubli sa mga sulok ng aking imahinasyon. Isang araw, habang nangingisda, nakatagpo ako ng isang matandang babae sa batis. Mabait at mahinahon siya. Nagbigay ng mga tips sa paghuli ng hipon at naalala ko ang aking sariling lola. Ikinwento niya ang kanyang matagal nang nawawalang anak na hindi niya nakita mula nang umalis sa bahay sa galit. Ang kanyang mga mata ay kabataan pa sa itsura, ngunit ang kanyang katawan ay nagkukwento ng kabaliktaran. Kinalibutan ako nang banggitin niya ang kanyang tahanan sa kabila ng balete tree. Nakakakaba ang kanyang titig, kaya ako'y nagpahayag ng paalam at tumakbo nang akala ko ay wala na siyang nakikita. Nang sinuri ko ang aking nahuli, napansin kong nahuli ko ang hipon na pag-aari pala niya. Puno ng takot, ibinalik ko ito sa batis. Tila nililinis ang aking sarili mula sa impluwensya ng mangkukulam. Sa sandaling iyon, natutunan ko na ang takot ay kayang baguhin kahit ang pinakamabuting karanasan tungo sa isang masama. Si Mingay, totoong man o katang-isip, ay nakapasok sa aking buhay. Nagpapaalala na ang mga kwento natin ay madalas may halong katotohanan.